Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Hay, malapit na ang weekend, pero bago mag-weekend tayo muna ay magkwentuhan dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Among Jin, your usual kakwentuhan. Among, ang ganda po ng balita ni Chinchin, no? Oo, siyempre masaya tayong lahat. Masaya tayo para sa isang Kapampangan pa. Ngayon ay hinirang na mamuno ng ibang diocese labas ng Kapampangan. Ang ating butihing auxiliary o katulong na obispo ng ating archdiocese si Bishop Among Ambo David. Opo, di ba Among, si Bishop David ay inyong batchmate? Actually hindi batchmate, contemporary, no? Pero hindi malayong agwat ng edad namin. Dahil siya San Jose graduate, siya ako sa UST. But contemporaries kami, halos magkasabay kami. Pero nag-serve ako sa ordination niya. Nag-serve? Sino po yung unang na-ordain sa inyo? Siya. Ahead siya sa akin ng months lang naman. Ay, ano po yun? Kayo yung deacon niya? Hindi. Hindi ako nakapag-deacon noon. Hindi pa ako deacon noon. Nung kayo po ay inordain, syempre, siya ay pari na. Yes, of course. Sinagap niya ako. Ay, sinagap? Ay, yung nilayhand yung kamay, nilay yung mga kamay niya sa ulo ko. Isip ko tuloy, hindi pa naman siya obispo nun. Hindi pa naman kayo, at siguro naman, na-confirm na kayo. Oo, pero magkasama kami sa Kaptas. Tapos nagkasama-sama kami sa bilang mga pare, na kami magkakaiba sa isa't isa sa Pampanga. At ang dami ninyong trabahong magkasama, Among, di ba? Oo, may kasalukuyan, no? Opo. Di ba siya ang head ng ACCH, Yes. ng Archdiocesan Commission for Church Heritage. Ako naman ay nasa museo, no? At archive. So siya ang kasama kami dun sa commission na yun. Siya ang chairman. Kasama ka din, di ba? Oh, syempre. Ako yung slave ng commission na yan. At Among, yung nakakatuwa, nung kayo'y parish priest po namin sa Santa Rita, parang tuwi-tuwi na nandun si Bishop Ambo eh. Oo. Kliyente niya ako sa kumpil. Di ba? Dala siya ng kumpil sa atin. Oo nga. Apart from the kumpil, nandun din siya sa mga special events and occasions. Nung you remember nung i-rehabilitate natin yung mga church bells, yes. Nung ibinaba noong August 3, 2010 na ibinaba sila, tapos it took them about mga 4 or 5 months. 46 days, no, na inayos. And then inayos po namin yung kampanaryo, yung ni-rehabilitate po sa tulong ng mga ng Fiesta Committee noon. During that time sila Ching Tess and the late Kong Bong Guanson. Right. And the late architect na nakalimutan ko na ang pangalan, yung bayaw ni Ching baby Guanson. Anyway, nirehabilitate yung, remember, nilinis yung torre, tapos ibinalik yung mga floorings niya na lumang kahoy. And then when it was ready, tapos pinatay muna yung mga talibatab, no? Yung mga exterminate yung mga talibatab, yung mga paniki, yung mga bats. Kaya pagkatapos noon, yun, inirehabilitate yung mga bells. Ibinaba natin yung mga yung mga basag na bells at minotorize, automate yung bells gawa ng Royal Bell Philippines. And nung ipinanik, doon natin ginawa yung isang seremonyang pagkaganda-ganda. Imagine, 99 years for 99 years the bells were untouched and almost unseen by the people of Santa Rita. Naririnig lang. For the first time, binabayon
for the first time nakita ng mga tao, at then bago natin iniakyat, nagkaroon ng the ceremony of the tolling on ground level, no? The tolling of the bells bago sila iakyat. Doon dumalo ang ating kagalang-galang na kapatid na katulong na obispo, si Among Ambo. Siyang namuno doon sa blessing and mass of rededication of ang these ganda bells. nung homily niya nun, Among, yung explaining kung bakit ine-exorcise ang mga bells. At sabi niya ngayon, papahiran ulit natin ng langis. Langis. May another rite. Right. Talagang yung mga tao na nakikinig na maayos Oo. And then that was in time for the 100th year ng mga bells na yan, di ba? Kasi actually they are in preparation. 1911 na install yung mga bells na malalaking yan. Kaya nung susunod na taon po talagang nag-celebrate tayo. Ayan. Kaya si Bishop Ambo hindi naman naiiba sa mga taga-parokya namin. At I'm sure may maraming parokya din naman na pinupuntahan niya ng madalas. Yes. Ngayon ko naalala. Pinaalala sa akin yung architect, the late Rico Cortez. Ay, oo. Ay, teacher ko po yun. Oo, you remember nung pagkatapos yung ginawa yung bell. I think it must have been one of the one of his best achievements siguro in his architectural yung pagre-restore, no? Imagine mo, anak ka ng, diba Santa Rita siya? Yes, Dalan ni Butad talaga siya. Iniwan niya nakapag-iwan siya ng isang magandang legacy. Opo, ang ganda nga ng pagkakagawa. Actually, sabi nga ni Among Olet recently, kasi chinek niya, sabi niya, maganda daw yung pagkakagawa ng mga floorboards at yung mga hagdan. Lumang kahoy. Pag magpasyal po kayo, mga nakikinig, no? Pag magpapasyal po kayo sa Santa Rita, hingin ninyong permission ni Among Olet, no, na makapanik po kayo doon. They will allow you. Maganda po ang tanawin doon. Oh yes. Alam mo, Karen, hindi alam ng maraming di nakakaalam nung na ilang beses akong natulog, nagsiesta at nagpas ng 3 nights. Alam namin. 3 gabing tulog doon sa kampanaryo. So it was so fresco. Kasama ko doon si Arnel, no? Sabi ko, talian mo yung pa ako. Bakit pa, Amang? Baka ako ko'y mahulog dyan, ano? Kasi malikot ka mahulog. Ang sarap matulog doon sa sahig. Tapos dahil malinis, mahangin, tanaw na tanaw ko yung mga taga-Dalan Betis. Nakikita ko sila, yung mga karpyo. Nakikita ko nagluluto si Bingbing doon sa may, ano? Natatanaw mo sila. Natatanaw ko si Mang Helen, si Doktora Helen Lansang. Tantam ko. Tantam ko Lansang. Nakikita ko siya noon pag yung mga nagdadaldalan sa mga pinto-pinto. Hindi nila alam yung kura parok. Nanonood sa kanila, nandun sa tore ng simbahan, no? Ay, ang sarap doon, maganda. At nga, Among, kasi may video pa kayo nung pinapractice ninyo bago i-restore yung bells. Kayo yung kampanaryo. Yes. Yung kampanero. Parish priest na, kampanero pa. Kaya yan, si Bishop David, siyang kasama natin noon. At si Bishop David ay talaga namang pag ganun pinag-aaralan din niya yung history ng lugar. Yes. At matutuwa yung mga taga-diocese of Caloocan. Mausisa si Bishop, ha? Mausisa siya. Yes. At aalamin niya, magiging parang native of Caloocan na rin siya niya. Sa atin pong mga listeners, kung nais ninyong sumali sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, i-text lang po ninyo sa mga numbers na ito. For Sun subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. For Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Para naman po sa Sun subscribers, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Mag-text lamang po kayo habang tayo'y nagbe-break.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Bago tayo magpatuloy, Karen, batiin muna natin yung mga ating tagapakinig na kasalukuyang masarap na sumusubo ng kanilang mga lunch habang tayo pinakikinggan. Mang Ising Lansang. Oh, yes. Pero yan, hindi daw kumakain hanggang hindi matapos ang programa. Mang Ising parang nakikinig, nagdadasal. Oo, kasi sumasabay yan. Kanina po, nasa lubong ko, papunta siya ng palengke. Uh-huh. At sabi niya, talagang nakikinig siya sa atin araw-araw. Yan, Mang Ising Lansang. At ang buong barkada niyang nakikinig sa Dalan Betis. Oo nga. Chengkuring Valencia. Yung ating sponsor. Right, ang sponsor ng ating merienda araw-araw. Araw-araw na? Ayan, Mang Kuring. Ma'am, ayan na po. The mother, the great Mama Me. Mga producer ng masasarap na hopya. Ay, opo, international na yung hopya. Hanapin po ninyo ang hopya ni Mang Kuring. Yung mga hopyang masasarap na ibang pagkaluto, no? Iba talaga. Kanina tinikman na po ni Michelle yan, sabi nga niya, parang gatas, kakaibang hopya. Iba yung pagkasangkap. Ayan, ma'am, may promote na po. Pero alam ko hindi siya ang gumagawa niyan. Ay, hindi, si Tito Rudy. Si Tito Rudy ang may alam ng sikreto niyan. Oo nga, ay, hindi pala pwedeng makidnap si Tito Rudy. Right, kaya todo bantay si Mang Kuring yan. Hindi, mawawala yung recipe. Lahat po ng mga kaibigan natin, mga katekista, yung mga kapatid sa palengke, no, na nakikinig ng San Fernando, sa Kugats. Yung kapitbahay po ninyo yun. Yan, downstairs lang sila. Oo. Hindi po, yung dun sa palengke. Yeah, sila dun. Tapos sila, mga kapatid na pare. May nagpo-birthday pa po ngayon. At binabati din natin ng happy birthday ang dalawang pare, no? Contemporaries ko lahat ito. Si Among Bogs Moraleja, Rojaland Moraleja, Kura Paroko ng Santa Catalina de Alejandria ng bayan ng Porac. Di ba classmate po ninyo si Among Bogs? Nagsabay kami sa pagpasok sa Major Seminary. Pero una talaga ako sa kanila ng 2 years. Kaya nauna akong naordinahan. At si Father Ray de la Cruz. Hi, Amo. Ang parish priest ng Santiago ng Betis. Santiago Apostol sa Betis. 60 years na siya ngayon. Ay, in-announce pa talaga. No, under G pa ba yun? Oo, no? 61 to 75 ang O eh. So, nasa Bing ka pa. Wala ka pa sa bingo, Among. Under G ka pa rin. Sige, Amo. Ina-announce pa po ninyo yung age. Pag ginantihan kayo ng mga yan. Hindi naman kami, particular kaming mga pare sa pagdating sa edad. Kami okay lang, maski sabihin nila namin yung mga edad namin. Totoo naman eh. Galing pala nung dalawang pari natin yan, kapistahan ni Santa Teresa po yung mga birthday niya. Mga pangalan niya, mga Tereso. May kilala akong Tereso. Ako rin, meron. Okay. Anyway. Ang ganda, Among, kasi kahapon inumpisahan na po natin yung ukol kay Santa Teresa, di ba? Yes. Tapos yung buhay niya, yung kinuwento natin kahapon, yung nanay niya, mahilig sa mga romance novels. Yung tatay naman niya, sobrang stricto. At yung ginawa ng tatay niya, pinasok siya sa kumbento kasi, para malayo siya sa mga frivolities ng kabataan niya. Kasi mahilig daw siya sa boys. And clothes. Yan At kung ano-ano. Tignan po ninyo, hindi masama ang magkaroon ng pagtingin sa mga lalaki. Siyempre sa naman. Mga boys. Normal naman po yung attraction na ganun. Kaya lang, para nga malayo siya sa iba-iba pang tukso, talagang pinapasok siya sa kumbento. Nung una daw, ayaw niya, nagre-rebelde. Siyempre ba naman, teenager ka. Pero later on, natuto rin siyang mahalin ang kumbento. At yung kanyang pagmamahal na yan, nauwi sa kanyang pagmamadre. Yung pagmamadreng hindi lang dahil pinasok siya, Among, kasi nung panahong yun po pala, di ba yung basta ipapatapon ka sa kumbento ng mga magulang mo kung ikaw ay masyadong malikot at masyadong kung ano-anong ginagawa, tapos mapipilitan yung mga bitter nuns. Hindi ko ma-imagine bitter nuns yung mangyayari, pero siya hindi ganun yung nangyari, namili pa rin siya
inisip pa niya, mag-aasawa ba ako o magmamadre? At pinili naman po niya ang kanyang pagmamadre. So, anong tawag doon, among in Kapampangan, lawus king lubna, ing pamagmadre, yame nga pilitan. Yame nga pilitan. Kasi yung iba yung epekto pag napilitan ka lang. Maski parang nagsimula ang kanyang bukasyon sa isang napaka-banal, no? Napakabana na paraan. Yung para bang pinilit lang talaga. Nilagak lang siya sa kumbento ng ama niya. Pero tulad ng sinabi natin kahapon, no? God writes straight with crooked lines. No? Oh, right. Marang simula ay napakapayak, napakasimple, kung minsan ridiculous man no? Opo, may ganun nga. Mapag-usapan natin noon, di ba, nabanggit ko sa inyo, yung isang obispo noon, si Monsignor Sobreviñas, nagustuhan lang niyang pumasok sa seminaryo dahil gusto niyang maging magaling na basketballista. Kasi napansin niya yung mga seminarians magagaling maglaro daw. Opo. So, nagsimula. Tapos nakwento ko naman sa iyo yung isa nga, no? Gusto lang niyang dahil na-attract lang siya dun sa suot na mahaba dahil ayaw niya magpantalon. Hindi ba kayo yun? Ayaw niya magsalawal. May mga nakakatawa yung mga simulain ng mga bokasyon. Santa Teresa, tignan mo, napakasimple. And yet, nang tumibok na ang puso ng isang tao, nang tugunan na niya yung pagtawag ng Panginoon, nagtulungan na sila. Doon na nagkaroon ng napakagandang, sabihin natin, yung romantic life na hinahanap ni Santa Teresa sa mga nung kabataan niya, no, sa mga, sabihin pa natin siguro mga mid-counting flirtations siya. Flirt. Wala nga daw ginawa kundi mag-flirt. Siguro naglalagay ng atswete din sa pisngi yan, no? May atswete na po ba sa Europe, no? Nadala na ba sa Europe? Pwede. Oo. Siguro na-discover ng Amerikas noon, no? Meron ng atswete doon. Anyway, itinuon niya ngayon sa Panginoon. That's why came out the best, for her, and also for the church, one of the best romantic love stories, no? Divine divine stories, whatever, na pagkikipag-ugnayan ni Santa Teresa. Ang tawag niya kay Kristo, may spouse, no? Kasi nga po, 'di ba, may spiritual marriage nga. Yes. At itong may nabasa akong magandang yung lecture, yung binabasa ko kanina. Si Father Jet Villarin ito. Ni-lecture niya sa mga Carmelites mismo. Yung theme kasi nung kanilang seminar siguro ito yung her spiritual fruitfulness, the reform of Carmel and foundations. So nung isang araw lang to, October 13, pinost ni Father Jet para sa kapistahan, at yung sabi niya, 'di ba, yung may kanta daw si Simon and Garfunkel na yung title Old Friends. Tapos yung, kundi ako magkakamali, nasa album nila na Bookends yan So sabi ni Father Jet, prayer is spending time with a friend. Prayer is sharing the small space of something like a bench, remembering all sorts of stories, sandwiched between the bookends. So ang ganda nung explanation niya ukol dito sa spirituality at yung pagdadasal ni Santa Teresa. Yeah. Yung pagdadasal daw niyang ito, nakaupo lang kayo, siya si Santa Teresa, at yung dinadasalan niya, of course, sa harapan ng Panginoon, just sitting there. Right, na tinataraton niya, in Kapampangan, pekit taratusan, yung anting kaluguran. Ganun din naman nagsisimula po yung mga love stories na malalalim, di ba, Amo? You start out as friends. Sabi nga ni Santa Teresa, che bella stare, no? Con te, Señor. Ang napaka-importante lang yan, just being with the Lord, no? Kaya nga niya nasabi din yung when the Lord is with you too. Nada te turbe, todo pasa, solo Dios basta. Ang ganda niyan, Among, may translation yan na maganda. Sa English, sabi daw ng translation, let nothing disturb you, let nothing make you afraid. Yes. All things are passing, God alone never changes. Yes. Patience gains all things.
if you have God, you will want for nothing. God alone suffices. Yes. Shortcut yung sa akin. Shortcut. Kasi hihingalin ako pag binasa ko yung buong Kastila. Among, sa tingin ko kailangan yung isalin ito sa Kapampangan Yes. na maaari po nating gamitin. Kahit dito sa radio station, pwede nating gamitin yan. Kasi marami sa ating trabaho kailangan ng patience and faith, di ba? Wow. Kapay ligalig king nanuman. Lumipas nga ning sabla. Pero yung Diyos yang manatili kabang-kaba. Oy, ayan na, Ayan na. Simultaneous translation. Ang galing, pwedeng pang United Nations. Ang galing ko. Ayan. Wala, nagsasabi kasi. Parang nagugutom na po yata kayo. Hindi. Ang sarap nitong kinakain ko, yung hopya. Kayong maingay, bawal kumain dito sa booth. Ay, hindi na bawal, no? Pagkagalitan tayo ni Mark pagdating niya. Kasi bumababa sugar ko ngayon. Ayan. May excuse na. Ayan. Pwede naman yan. Pasado kay Santa Teresa yan. Kasi yung sa kanya, sabi nga niya, may magandang translation din in Tagalog. Yung nag-translate, yung teacher niyo, si Eddie Boy. Oy. Sabi niya, huwag mabalisa, huwag mabahala. Lahat naglalaho, Diyos di mawawala. Nakukuha sa tiyaga, lahat nakakamtan. Ang may hawak sa Diyos, siyang di kinukulang, ito'y sapat na. Diyos lamang, ito'y sapat na. Diyos lamang. Ang may hawak sa Diyos, ako papalitan ko ang may kapit sa Diyos. Ayun. Makapit ka talaga. Oh, yes. Talagang. So, yan po ba yung pamana sa atin ni Santa Teresa, Among? Kasi di ba yung kanya-kanyang era o kanya-kanyang panahon, may mga lumalabas na personalities Right. May mga santo na malakas yung appeal, yung mga dating nila. Tapos may mga, kumbaga, pamana. Kung yung mga lola, may pamana sa mga apo, kahit ano pa man yan, sing-sing o kung ano man. Kung minsan damit yung pamana ng lola. Yung mga santo, may mga pamana din daw po yan sa ating Santa Iglesia. Of course. Ay, yung mga iniwan nila. Kung minsan di mo man mabasa yung mga lahat ng katulad ni Santa Teresa, no? Maring you will not have the opportunity na basahin mo yung kanyang Siete Moradas, no? The interior castle niya. Na pagkad! Mahaba yun, no? Pero, doon lang ang summary ng kanyang naging buhay. Halimbawa, itong iniwan niyang, kaya halos lahat ng kung sino magsasalita tungkol kay Santa Teresa, magkukonclude dyan. Opo. Yung nada te turbe. No? Ito, may mga nagre-react na po sa mga binasa natin, Among. Ilan na? Isa sa mga nag-react, si Aching Marlene. Sabi niya, pakitext mo sa akin yung binasa mo. Kailangan daw i-save niya sa cellphone niya para alam mo, gusto mo, Aching Marlene, text ko sa iyo sa Kastila. Ayan na. Ang dami nang nagte-text sa atin. Kailangan daw huwag po kayong mag-alala. Mamaya po post din namin sa Facebook page ng Kwentuhang Katoliko. Pero sige, mga magte-text sa akin. Kaninang nagmisa ako, Karen. No? Kasi I had to preach. The opening na sabi ko si Santa Teresa ng Avila. Sabi nung isa, Among, gustong-gusto ko yung description mo kaninang sinabi mo, no? To distinguish the two. Si Santa Teresita, sabi mo, ang Teresang matwa at ang Teresita ay anak. Kasi nga daw sila medyo nalilito, no? Opo. Kasi yun naman talaga agwat, no? 300 years ang agwat nila, magit, di ba? Opo. Kasi itong isa 1800s na pinanganak. Itong isa ito si Santa Teresa. Si Kwan sa Renaissance pa siya, no? Pwede ba bang Enlightenment? Age of Enlightenment? Middle Ages po yan 1500s. Nung bago, kasi contemporary niya si San Ignacio de Loyola. Yes. At sa Reformation naman si Ignacio Martin Luther. 1500s din si around the time nabuhay yung sila. Tapos sa Reformation naman kasi si Martin Luther din. Yes, around that mga time. Year. Sunod-sunod yan Yan ang mga panahon ng mga reforma sa simbahan. At yung ginawa po nilang yan, Among, yun nga, ang galing nung generation nila, kumbaga mga sikat. No. Sikat na generation. Yes. Santa Teresa, yung pagdadasal ng ganito, no? Very, very spiritual. Si San Ignacio, yung pagtatanggol naman sa Santa Iglesia. Pero nakikita ko yung pagkakahalintulad.
very strong o napakalakas nung spiritual formation nilang dalawa. Yes, oo. At kailangan yung mental prayer, yun, kay Santa Teresa din po yun, di ba? Yung kailangan mag-contemplate daw. May text tayo si, nagparamdam ngayon si JD Welder. Aba, buhay na si JD Welder. Oo, tinatanong niya sa akin, hindi ko masagot ito. Makaiba yung masabi ko. Kayong dalawa ni JD, merong mga secret. Oo, kasi nakikinig yan eh. Opo. Si JD Welder, baka naman may ma-share ukol kay Santa Teresa. Siguradong may alam yan. Hintayin natin, mag-share yan. Yung ating mga texters, eto pa rin. Ng kanyang mga spiritual insights, JD. Yan, pinapatext pa rin yung mga sinabi daw ni Santa Teresa. Aba, parang sa tagal na nating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Teresa, mukhang na-excite yung ating mga tao, listeners nung narinig yung kanyang mga salita. Kasi isa pa yan, appealing yung, alam mo yung personalidad nga ni Santa Teresa. Sabi ko, una mujer dura, no? She was a hard woman. Headstrong woman. At yung kanyang ginagawa, Among, yun nga reform talaga. Reform, ibig sabihin, hindi naman siya nagsisigaw, di ba? Hindi naman siya nagpiket. Hindi naman siya nagdala ng placards. Pero yung reform na ginawa niya, nagsimula sa loob ng kumbento at yung mga madre, yung kanyang mga nireforma, hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila yung reformang yon. Aha. At yung kita ninyo, Among, di ba yung kinukwento po ninyo kahapon, yung mga Carm, yung mga Carmelites na discals. Talagang dala-dala yung kanilang identity sa ganyang mga bagay. Natatawa kayo, Among. May gigreet yata kayo. Ganda nung sagot sa akin yan. Si JD. JD Welder. Ano po? Pagdating daw sa kalinisan, hindi siya pwede mag-share. Ay? Share ako. Akala sa ko siya kanya. yung naguhugas ng bote. Hindi, magkalinisan, pinag-uusapan, kabanalan, no? Kailangan turuang magwalis si JD Welder. Pero alam ko na ibig sabihin. Ano po yun? Alam, may isa pang babae. Ayan. Mujer dura. Si Aching PJ 75. Si Aching Paz de Jesus. Ay, baka si PJ may masashare din sa buhay. Dahil dati yan. Carmelite? Hindi. Ano ba kasi siya? Mamaya, visitation na yata siya. Aba, visitan din? Or St. Paul of Sharks. Sabi nung isa, meron po kong tiyahin na madre. Sa anong congregation niya? French po eh. Nung French, kala ko Assumption, no? O yung mga Baptistine sisters. Yung member po siya ng yung Sisters of St. Paul of Sharks. Pateng? Shart. Hindi sharks yun, kako Chartres. Chartres. Ayan. Kumusta, PJ? At ikwento po ninyo kung ano yung inyong reflection. Nung kayo'y nakabelo pa. Ayan. Nung kayo'y nakabelo at kayo din ba ay nagdadasal o tumulad kay Santa Teresa? Kayo ba'y isang testadura? Ay, hindi pala. Mujer dura, no? Tapos, Among, headstrong woman. Dito sa talk o lecture ni Father Jet, may sinasabi siya, I think nasimulan na po ninyong ikwento ito kahapon yung fruits o yung fruitfulness o bunga ng pagdadasal daw ni Santa Teresa, dalawa. Parang magka-kontra, pero hindi Yung una daw, restlessness in her prayer. Among pag sinabi mong restlessness, di ba, yung hindi ka mapakali, hindi ka po parang pusang mapapanganap yung dating mo. Pero yung isa daw na bunga din ng kanyang dasal, restfulness. Paano nangyari yun? Isa restlessness, isa restfulness. Yung restlessness na sinasabi, hindi naman hindi ka kontento. Kapag kasi restfulness, kapag nanahan sa kalooban mo ang Diyos, you will be dared and challenged and moved. Hindi ka pwedeng maging stagnant. Hindi ka pwedeng static, no?
kailangan may itutulak ka niya na gumalaw, magnais pa ng makagawa. It's like parang pag kumain ka daw ng mga Italiano, may kasabihan. Alam mo yung mga cherries? Opo. Yung mga cherries. Nakikita natin yan, nakabote na dito sa Pilipinas. Pero sarap-sarap yung na, fresh, mukhang mga maliliit na apple na pulang-pula. Yes. Or nagiging black kung minsan. Ang tawag ng mga Italiano sa mga cherry is ciliegia. Ciliegia. Ang isang, kaya pag plural, ciliegie. Ang sabi ng mga Italiano, una ciliegia tira l'altra. Ay, explain, I translate po. Ibig sabihin, one cherry pulls another. Ibig sabihin, pag kinain mo siya, kapag nag-start kang kumain ng cherry, lalo na yung fresh, samol ka ng samol, no? Yung hindi ka kontento sa iisa. When you start, para bang hindi na matapos-tapos yung pagkain mo. Nung hindi ko masyado naintindihan, until nung maranasan kong talagang kumain ng cherry. Abay, totoo pala. Alam mo, nung nagbisita ako doon sa doon sa bahay ng isang kaibigan ko sa may Chieti noon, no? Hitik na hitik sa bunga yung mga cherries nila. Kuha ka. Sabi na, pumanik kami. Hindi na ako bumababa. Kain ako ng kain kasi pag sinubo mo nga, gusto mo susunod, meron na naman. Anong nangyari sa akin pagkagabi, hindi ako nakatulog. Ay, syempre. Gas pain. Tsaka, nako, puno ng cherry yung tiyan ko. Lalo na kung... Yun ang... parang ganon yung sinasabi ni Santa Teresa na kapag daw ikaw you are in a union with God, pag nanahan sa'yo yung kanyang pag-ibig at pagmamahal, para kang napapahingay, in a sense you are so delighted, but at the same time you are so moved that you cannot be at the same time hindi yung disturbed ka, no, but iba yung disturbed. Gusto mo ano pa gusto ko, meron pa akong gagawin na ganito. Di ba naranasan niya? Kaya sabi niya, hingi siya ng, sige pa, Panginoon, sige pa. Nung siya na mismo nagsumuko. Diyos, sabi niya, basta. Tama na ho. Yung tama na. But the restlessness po totoo doon ay hindi naman yung maliligalig ka in a sense of a negative set. Yung gusto mo pa yung grasya ng Diyos, gusto mong lalo pang dumating sa buhay mo. At the same time, nasa-challenge ka pa, no? Na gawin mo yung tama pa. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang dapat gawin? Ito, ganyan, no? Kaya, ang panalangin yung description niya. Ewan ko kung may bakang pakiwari doon, no? Understanding. Pwede, Among, kasi, yun nga, reformer siya eh. Ito, sabi din dito sa lecture, yung mga contemporaries niya, si Luther, contemporary niya, na reformer din. Si San Ignacio, reformer din. Pag reformer ka, ang dami-daming pinaparatang sa'yo eh. Yes. Kasama na si Santa Teresa dito. Oo. So, yung mga labels na tinatawag sa'yo, pwede kang tawaging delusional. Oo. Pwede kang tawaging mayabang. Crazy. She was called crazy too by a bishop called her that. Pwede kang tawaging rebellious. Pwede kang, lalo na nung panahon yun, Among, nai-imagine ko, babae. Panahon pa ng Inquisition, nakakatakot nun, no? Si San Ignacio na Inquisition, di ba? Pwede kang tawaging self-righteous. Akala mo kung sino ka. Right. Nagmamarunong ka. Ngayon, naririnig pa rin natin yan eh. Pag yung mga taong medyo tinatamaan o yung mga nagmamalinis o yung mga yung they don't want to rock the boat. Kung sasabihin nila, nambabato ka, tingnan mo muna yung sarili mo. Right. Kaya lang yung sagot dyan, porque ba't may kasalanan ako, hindi ko na pwedeng sabihin yung katotohanan. Yeah. Tapos si Santa Teresa daw, nung ginagawa niya yung reforms, she was able to get over etong mga labels and assaults on her person. Ibig sabihin, hinaatake siya, pero nakayanan niyang lampasan. Hindi siya pinatahimik, no? So, yun yung nagsimula sa restlessness kasi kailangan niyang gawin ito. Usually, Among, di ba, yung mga santo naman na, di ba, si Joan of Arc, ganun din yun. Yeah, Tinawag din siyang crazy kasi she had voices in her head. Right. Yung isa pang santo, yung The Reluctant Saint, alam mo yun?
Si Cupertino, si Joseph ng Cupertino. Ayun, medyo may learning disability yun. Oo, tapos lumulutang sa ere. Kung ano-ano yung paratang. Tinawag siyang possessed na demonyo. From that restlessness, dun din nanggaling yung kanyang restfulness. Yeah. So, yung restful, ibig sabihin, kampante siya. Okay lang sa akin, natawagin niyo akong ganon, pero gagawin ko pa rin. Parang ganun po yung nangyari, di ba? Kasi nasa kanya yung the sweet fruits of God's grace. Sabi nga ni J.D.O. ito, sabi, kapag mabunga, binabasibas. Binabasibas. Nahawa ka na si J.D. kay Among Jean. Totoo yun. Totoo yun, ha? Diba? Lalo na kung Hindi sharing naman babatuhin daw ang manggang, walang bunga. So, yung ating mga listeners, ang dami pong nag-text dito, ukol dito kay Santa Teresa. Popular talaga siya. Itutuloy po natin yung ating kwentuhan pagkatapos ng break nating ito. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among, ang ganda nung ating awit na yun. Yung, in you, our hearts find the rest. Yes. Now, although si, ano yan kay Agustin yan. At yung ginagawa po ni Santa Teresa nung panahong yun, di ba? Yung talagang, yun nga,
pinaratangan siya ng kung ano-ano. Sabi nga ninyo, yung mismong obispo, tinawag siyang... Pag dumarating, pinasasara yung mga, pintuan ng Casa Canonica. Siguro. Kung ako... Shut the doors! Tell her I'm not here! Diyos mio. Pero patuloy pa rin yung ginawa. Sa tingin po ninyo, Among, sa panahon ngayon, may ganun pa rin mga madre? Hindi nawawala mga ganon, no? Karisma kasi yan eh. Pag karisma, hindi lang karisma ng isang madre. Nagkataon si Santa Teresa ay nasapian nalahukan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ng ganong karisma. Pero yung karisma ng Santa Iglesia lahat. And we always share in those, no? Of course. Nanggagaling yan sa kaibuturan mismo ng Iglesia. Yung pagiging matapang, yan yung mga virtues. Yan ay mga magagandang katangian. So, lahat yung katangian ng sambayanan. Tapos, na-identify, naliling tayo, no? Nabibigay sa atin yon. Kung minsan, hindi lahat. Kung minsan, madaming virtues natin. Hindi tayo pare-pareho, no? Opo. Ay, kung minsan kasi, Among, medyo din na downplay yung ganong virtues, yung katapangan, lakas ng loob. Kasi, mas madali nga namang gawin na, kunyari kung teacher ka, di ba? Mas gusto mo yung mga bata na nakikinig sa'yo at basta na lang susunod. Kesa yung mga batang tanong ng tanong. Oo, ayaw mo ng mga makukulit. Kaya kung parish priest ka. Ay, nako. Ang mga anak ng Diyos pa naman biniyayaan ng Panginoon ng iba't ibang uri ng mga kakulitan. Ng kakulitan, kaya nga sa sa pamilya ng Diyos merong masisipag, may matitiyaga, mayroon namang magaling magtrabahong makukulit naman at mga mauusisa. Lahat yan ay pawang kabutihan naman yan eh. Kaya kung ikaw ay halimbawa na ikaw ang isang ama ng parokya, nasa parokya ka, haharapin mo lahat ng mga yan, no? Opo. Sayot sa gusto mo, anak sila ng Diyos. At Among, yung tingin ko rin, kailangan tingnan mo rin kung ano yung pinanggagalingan nila eh. Yung kakulitan na yon, kung galing sa pure intentions, talagang interesado at gustong matuto. Opo. Kung gusto nilang matuto, hayaan. Or they want to do the right thing. Kaya sila naninigurado, kaya nagtatanong, no? Ito, may text na sa atin si Sister Tess David, yung ating partner. Sabi niya, napagkamalang kang ikaw siya. Ay! Dahil nag-comment doon sa picture ko, sabi nung isa, Among, sino ba dyan si Sister Karen? Yung ba naka-green? Kasi wala ka naman doon. Lagi kaming naghahalak-hakan. Kaya sabi kung minsan... Hindi ho naman ganun kasing kaganda siya. Ayan. Maganda Maria Teresa, narinig mo yan, ha? Kailangan mong magdala ng ice cream pagbalik mo dito. Sorbetes, hindi ice cream, no? Sorbetes, maghahanap ka pa niyan. Ang sabi niya, Among, ang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon ay hindi ganun kadali, sapagkat nangangailangan ng matamang pag-iisip, pag-aalay ng buong puso't kaluluwa upang maging karapat-dapat sa Panginoon, tulad ng pag-aalay ng buong buhay ni Santa Teresa sa paglilingkod niya sa Diyos at mga birtud na nagtawid sa kanya sa kaluwalhatian sa langit. Ay, totoo yun. Totoo yun. Oo nga, in short, kailangan I can only agree, yes. At bago yan, Among, babatiin muna natin yung mga nakikinig sa atin. Banda dun kay Sister Tess sa San Isidro Bacolor. Si Ate Mila Kasama Inarda. daw namin kanina si Among Bong Parish President. Nag-vicarial meeting kami. Aha. So, ito si Ate Mila Inarda, Miss Paula Shoco, Miss Vanessa Olalia. Siyempre, si Maria Teresa. Tupo kay kayungan. I'm sure, sasarap na subo nila siguro ngayon. Ano? Kasi biruin mo, nakikinig ka na, kumakain ka na, nabubusog na yung tiyan mo, may nakakapag-chismisan ka pa. Chismisang katoliko talaga. Parang, actually, si Mami kaninang umaga may dumaan po dun sa tabi namin. Nagsisimula na rin makipag-chismisan si Mami mo? Ay, hindi lang, Among. Bigla niyang hiniritan yung may mga nagpo-proselytize na... Parang Teresa din yan, no? Ito yung sagot niya. Binibigyan siya ng materials. Tapos, narinig ko na lang biglang, kayo ba, kinikilala nyo ang Virgin Mary? Biglang natahimik yung... Pagkatapos niyang kausapin, sabi ko, Ma,
Hindi ako sanay na ginaganon. Sabi niya, hindi, inuunti-unti pa daw niya. Kasi, hindi pa niya hiniritan ng, hindi namin sinasamba. Hindi na. Sabi ko, ma. Sabay tingin ng marat na. Susunod daw silang babalik. Sabi ko, mami ko talaga. Nagkukwentuhang Katoliko na rin. Kaya lang, medyo mabagsik. May nagtanong sa akin noon eh. Among sabi, pag pumanik po dito yung mga nagdadala ng kung ano-anong mga iba't ibang mga babasahin na na mga pumapanik, gusto kaming makausap, makikipagkwentuhan lang daw, pero alam naman namin na magpo-proselytize lang sila. Dahil karga-karga nila yung ibang relihiyon. Ano po ang pinakamagandang gawin? Sabi. The best is entertain them, sabi ko. Kausapin ng maayos. Tapos, sabihin din ng maayos pagkatapos, tapos na ba kayo? Opo. Okay. Narinig ko na yung gusto nyo sabihin. Sige, pagdarasal ko kayo para tumino ang mga tumino naman kayo sa susunod. Ay, hindi, biro lang po. But I think we have to be hospitable in a sense. Let's allow them to talk. Then, afterwards, you just say your piece, no? I'm a Catholic, and I would like to remain a Catholic. I would like to die a Catholic. Right. At di ba among bilin din ni San Ignacio yan eh. Kami talagang sabi ni San Ignacio, kahit daw yung mga ganon, you cannot fight. Basta wag kang mang-aaway. Wag, no? Kausapin ng maayos. Dami lang biro. Although maraming kalokohan akong nasa sa isip ngayon. Pag ano. Teka muna. Baka mamaya on the air natin masasagot yung at mabobroadcast yung mga kalokohan na yan. Yan yung sinasabi ni Among Bong Feliciano sa atin eh. Pag nakikinig daw siya sa atin, yung mga kalokohan natin. Yeah. Yung nagtatawanan niya. Ay, pwede bang mag-plug? Opo, syempre. Next 2 weeks po ay available na yung mga larawan ni San Fernando. Nayari sa ano ba ito? Fiberglass. Pinamodelo po namin yung mismong San Fernando na nasa altar ng katedral. Ang ganda, maganda po. At susunod po ngayon, yung ginagawa ay yun namang replica din in fiberglass ng ating Our Lady of the Assumption. Yung mismong nandun din sa altar naman, no, sa gitna. Magiging available po sila. It's 2 feet po ang taas po ng mga pambahay lang talaga yung pinagawa namin. They were done by or they are being done by Nelson Luge, no, kapatid ni Nick, mga magkakapatid na magagaling manlilok ng mga santo. Ayan, di pa kayo natapos sa inyong sinasabi. May nag-text na po sa atin from 9586, tinatanong kung magkakano daw po yung mga image. Sa ngayon po ang pwede bang sabihin? Siyempre. Sige, sabihin natin, no? Yung pong singil po ang usapan po namin, kung ano lang po yung sasabihin na presyo ng gumawa, yun, ganun din po namin ipapasa. It is 1,800 po. 1,800. Gaano po kalaki among makakala nila? 2 feet po. Malaki po yun. Malaki. 2 feet. At ito po ang original na ang molde ay pag-aari po ng katedral. At yung original na kahoy na pinagmoldehan ay nasa mapapasa akin. Mapapasa inyo. Dahil bayad po yung lahat. Na ibig sabihin, yun lang pong product ng ano, at sa atin lang po yun. Our intention is para naman, no, lalo na dito sa San Fernando at sa buong Archdiocese, dahil pangalan ng San Fernando ang Archdiocese, no, ay magkaroon sila ng larawan ni San Fernando para makilala at mapalaganap ang kanyang debosyon, no. Ang dami ng dapat pa nating matutunan din, lalo na kay San Fernando, no. Opo, kasi nung dinidiscuss nga natin, halos 1 linggo po tayo, hindi tayo natatapos. Kasi ang dami-dami talagang kailangan malaman ukol sa buhay ni San Fernando at kung ano yung epekto. Binabati ko rin pala si Tere. Oy, Chin Tere. Aba. Tantam ko, Teresa yan, no? Teresita pala siya. Pero siya sineselebrate niya yung fiesta niya kay Santa Teresita. Ay, ako babatiin ko si Isabel Pretty. Alam mo si Tere, kunyari si Santa Teresita yung pinipiesta niya,
Pero ang kaugali niya, si Santa Teresa. Pakatapang na babae. Ay, oo. Hindi siya malupit, pero... Ay, mabait po yan si... Mabait siya, pero... pag nagsalita. Lagot ka. Mm-hmm. Ay, among nakakatuwa naman yung ating kwentuhan ukol sa mga babaeng santang ganon. Kasi yung imagery o yung mga... Pag inisip natin kasi santang babae, parang mahinhin. Sana isang araw, Karen, makahatak tayo ng Carmelite na mongha dito, no? Ay, sabihin po natin kay Among Pep. Baka yung auntie niya magawa ng paraan yan. So, hindi lumalabas yan eh. Maski yung mga Santa Clara man lang, ano? Mm-hmm. At papakwento natin sa kanila. Papagkwentuhan natin sila ng kanilang mga spiritual journeys. Oo nga. Itong mga banal na babae sa monasteryo. Exciting yun kapag nangyari, Among. Sige, gawan po natin ng paraan yan. Mas madali pa yata makapagpalabas ka ng isang ng isang inmate kaysa sa palabasin ng mga isang mongha. madre. Medyo, Among. Kasi yung auntie ko nun, permission. siya mismo yung akala ng mga auntie ko na hindi madre, kaya nilang itakas kasi excited dahil how many decades na hindi umuwi. Oo. Eh, nung natunugan ng madre na ilalabas siya mismo yung nagsabing no. So, no. Commitment to obedience. Yes. Ay, itutuloy po natin ang ating kwentuhan ukol sa mga babaeng santang matatapang. Tutuloy pa ba na? Hanggang bukas, ha? Sige, magre-research pa ako. Sige. Daming mga santang matatapang diyan. Nako. Eh, kasi Among yung mga nagte-text sa atin, yung tema ng kanilang tanong, Puro mga babae. akala daw nila pag santa, yun nga yung mahinhin, hindi makabasag pinggan. Ay, nako, hindi. Oh. Mga sweet na May nangungurot sa mga yan, no? So, sige, itutuloy natin kung ano yung sino pa yung ibang mga santa na talagang matatapang. Pero okay, good. Sige. Maganda yan. Kailangan muna nating tapusin yung ating episode, Among. At tatapusin natin sa isang dasal. I-abbreviate na lang natin kasi overtime na po tayo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All praise and glory to you, O God, and we invoke your blessing upon each and every one of us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito po muli si Among Jin, nagpapaalam sa inyo at magkikita-kita ulit tayo bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito.